Iyak na yun naman eh. Maya pa Benki katamang po. Magandang gabi po sa atin na tayo po'y magdadalanginan sa mga sandali. Tayo pong lahat ay magyoko ng ating ulo tayo manalangin sa atin po. Ama, kami pinapapaligiran, kami din mismo, Ama, ay may mga pangailangan na kailangan po namin i-acknowledge at idulog sa iyong harapan. Katulad din po ng aming napag-pray kagabi, humihiling ako ng himala sa kanila na meron na pong mga prayer requests na matagal na naidalangin na sa kanila. Nila sa iyo, magkamisis nila dahil sa tagal ng kanilang pagantay ng kasagutan na nawawalan sila ng hope na tila ba hindi mo pinansin, Ama. Nagsusumamo ako bilang lingkod mo. Nagpapakumbaba sa iyo. Igawad mo ang himala na hinihiling ko nila. Nagpe-pray po ako, Ama, ng isang himala kay Jay and Rayleigh na magkaroon sila ng anak. In Jesus' name. In Jesus' name. Medyo natin is impossible. Nakikita po niyo na ang kanilang pagtatapat sa inyo. At ang halos kulang na lamang, Ama, ay isang supling. Hipuin mo po si Jay, hipuin mo si Rayleigh, na magkaroon ng conception sa kanilang pagtatalik in Jesus' name. In Jesus' name. Nagpe-pray ko dun po ang ina ni Rayleigh, si Sir Marlene. Bigyan niyo po siya ng discipline sa kanyang diet. Gawin po siya ng himala. Sinasabi nila, Ama, na kapag nagpasimula kang dialysis, tuloy-tuloy na po ito. Ngunit hindi po ito ang pinananampalatayan namin. Because with you, nothing is impossible. Isang araw, pagagalingin mo ang kanyang mga kidneys o bibigyan mo siya ng isang bagong kidney that will last very, very long. In Jesus' name. Ipato mo yung banal na kamay sa kanila. Sa kanila pong lahat. Nagpe-pray ko si Nathan na lumakas ang kanyang pangatawan. Nagpe-pray ko po si Brad Tony and Sister Tere. Isa naman sa mga bagong blessing mo sa panagupay ng kanilang mga anak. Magandang trabaho ni Yowan sa malapit na pag-graduate ni Rayan. Lord, salamat po. Salamat po. And I know that the best is yet to come for them. Pinagpe-pray ko po aking mga anak. Sila na nagtatrabaho na ikaw, Panginoon, ang lalong magpalago sa lahat ng inawa ka ng kanyang kamay. Sa kanila naman, Panginoon, na naghanap ng trabaho, buksan mo ang mga doors of opportunities, Lord. Gumawa ka ng himala. Uncommon opportunity, Lord. Kakaiba. Para sa lalong kalalago at kaayos ng kanilang pamuhay. At wala naman po kami ibang i-glorify kundi ikaw, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Pagalingin mo rin po, Panginoon, ng pananakit ng infection ng pigsa or tagyawat na nasa katawan po ni Jeannie. Give her comfort and healing in Jesus' name. Nawa ang napasimulan nila Alan ito yung makapagpatuloy. Nagpe-pray ko rin po sila Henry and Carmi na dumadanas ng kasalatan ngayon
Panginoon, magbukas ka muli ng mga opportunities para sa kanila. Tigit sa lahat, mapasimulan nito ng kanilang pagiging active, Lord, bilang manggagawang. Una, kanilang madala ang kanang sarili sa paanan mo. Kalawa, maging taga-akay sila, Panginoon. Lalo't lalo ng kanilang mga pamilya. Pinagpapray kong lahat ng nasa aking mga anak, sila na nasa Guam, sila na narito. Ang aking mga apo, Panginoon. Salamat sa pagpapagaling mo kay Rai Rai. Alam ko po, Panginoon, na palalakasin mo ang kanyang katawan. He'll be gaining weight in Jesus' name. At salamat po. Tulungan mo rin po silang lahat sa kanilang pag-aaral. Saan man si Toya ngayon, Panginoon, sila Zoe, bless mo po sila. Cover them with your most precious blood. Salamat sa kagalingan po, kalakasan ng aking may bahay. Salamat din po, Panginoon, sa kalakasan ni Brother Ray. Pinagpapray ko po ang buong church nila, Pastor Ramais. Words of grace, Lord, bless and be upon them. Sa mga dumadalo sa LWCM, magagawad ka, Ama, ng mga himala sa kanila pong buhay. Salamat po sa paggamit mo kay Brother Ray na kami magkakaroon ng bagong projector screen, pati na yung stand, Lord. Salamat po. At alam ko po, Panginoon, ang bottom line nito, lalo mo po silang pagpapalain. Magamit mo din si Christine and si Brother Ray sa music team, Lord. Bilang mga maawit, bilang mga manugtog, mga tagapagpurit, maging mga mananambang. Salamat po. Salamat po. Salamat sa pagkakawang tambal ng kamay sa lahat ng mga anak, mga po, mga kapatid, mga pamangkin. Maging sa side ng akin pong may bahay sila Felia, sila Nitay, Ate Meli, Ate Linda, si Baby, si Son, lalong-lalo si Son. Pagalingan mo po, Panginoon, ang kanyang mga paatuhod. Pagaling mo rin po si Mina. Nasa isang desperate physical condition. Spirit of the living God, please intervene and perform a miracle, Lord, in their lives, in our lives. Pati naman sa kapatid na lalaki ng akin po. Bye-bye sila Noli, sila Nestor. Salamat sa mga pamangkin. Lagi po namin sasabihin, as for me and my house, we will serve the Lord until the day that you come. Datnan mo kami, Ama, na nagtatapat sa aming pong paglilingkod sa iyo bilang mga alulod ng pagpapala, tag-akay ng mga kaluluwa. Tanglaw sa sanlibutan ito. Sa iyo ang lahat po ng papuri, lahat po ng kapasalamatan. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus, ito po ng aming panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kung meron man pong nasabi ko last time, ng Saturday at na nagpapasimula ang pagbabago by the renewing of our minds. Ngayong gabi na naman, may dalawang attitude na
sumasa tao na dapat kanilang ma-realize na it is not from the Lord. Number one, yung holier than thou attitude. Hindi natin pwedeng hatulan ang sinumang tao at hindi tayo pwedeng magkaroon ng feeling na mas mabuti naman ako kaysa sa kanya, mas banal naman ako kaysa sa kanya. Sapagkat hindi natin alam ang laman ng puso ni naman. Hindi natin alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan. Masasabi lamang natin, maaring makapagbigay tayo ng even just a good criticism kung tayo'y nakadaan na o pinagdadaanan yung kanilang pinagdadaanan o pinagdaanan na. Ikalawa, yung patungkol din sa hindi tamang pandama na mas banal ka at mas mabuti ka, mas nakakaangat ka kaysa iba. Tandaan mo ito. Kahit na yung nakita mong pinaka-blessed na tao, meron ka na wala sila. At meron naman sila na wala ka. Also, patungkol din doon, never ever compare yourself to anyone. Mapufrustrate ka lang. Lulungkot ka lamang. Ulitin ko, sapagkat mayroong mas nakakaangat lagi kaysa sa atin. At yung nakakaangat sa atin, mas mayroon pa rin nakakaangat kaysa sa kanila. At kung meron sila na wala ka, at meron ka namang nasa iyo na wala sila. Kung meron man tayong dapat na comparison na gawin, ito'y patungkol lamang sa ating sarili. Halimbawa, si Nogi, na hindi mo dapat i-compare ang sarili mo sa sinumanta, kundi compare mo ang sarili mo ngayon kaysa kahapon. Are you a much better person now than yesterday? Do you love the Lord more today than yesterday? Yun ang dapat na. Mas hubog ka ba? Mas malapit ka ba sa Panginoon? Mas prayerful ka ba? Mas sensitive ka ba sa tinig ng banal na Espiritu? Mas obedient ba tayo sa Panginoon? Ito yung mga mas naisasagawa mo ba ang kalooban ng Panginoon? Kanina meron akong nakamit na kapatid na dating kasama sa church. Palitan ka ng pleasantries, nagkabalitaan. Nung magkakahiwalay na kami, I was moved and touched by the Lord. Lihan sa men, pag-pray na yan. Then, a short prayer was done. And nagpala ang Panginoon. Hindi ko na po sasabihin sa inyo kung basta nagpala ang Panginoon. Pinagpala niya ang taong iyon na aking naka-encounter, na aking nakasalubong. Na alam ko na walang anumang bagay na aksidente. Nakita ko yung kapit na tinawag ko sapagkat kalooban ng Panginoon na maipag-pray ko yun. May mga pagkakataon na hindi ganun yung ating anointing, hindi ganun kalakas ang anointing natin, hindi natin maisip na baka hindi mo na nabatiin. Kahit na sinasabi natin, just batiin mo na yung pag-pray mo. O nabati mo, pagkatas hindi mo siya may pag-pray. Pero kapag malakas ang anointing, you know, ikaw mismo, tayo mismo, alam natin na kailangan ng tao niyon ang hipo ng Panginoon through your prayer, sa pamagitan ng panalangin. Let us keep on praying for everyone. Let's just keep on praying for one another. Isa pang hindi tamang attitude. Una, yung holier than thou attitude. Ikalawa, yung self-righteousness. Yung magkaroon ka ng pandama mo na matuwid ka na. Magkaminsay, ginajustify mo pa yung kamalian mo.
Si ano nga ganito si ano nga ganito. Yun, pino-compare naman natin yung ating sarili. Tandaan mo ito. Kung meron man tayong may pagmamapuri, walang iba, kundi ang pagpapala ng Panginoon Diyos sa atin. Kung naging matuwid man tayo sa Panginoon Diyos, ito'y nanang dahil sa kakayanan na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng pananaw ng Banal na Espiritu sa atin. For without the Holy Spirit in us, we cannot do anything that would please the Lord. Huwag tayong maging mapuri. Eta mo maging mapag-system mo din. Iwaksin natin yung pandama na yung self-righteousness. Yung magkamsay, kahit nahiwalay ka sa Panginoon, pandama mo, righteous ka pa rin. Hindi naman ako gumagawa ng gata, hindi naman ako gumagawa ng pamilya. Oo. Pero ikaw ba ay nagpapakumbaba sa Panginoon? Hindi ka nga gumagawa ng mga hayag na pagkakasala. Pero ano ang ginawa mo para sa Panginoon? Una sa araw na ito. Then, yesterday. Sapagkat, mga minamahal, pagharap natin sa Panginoon, 1 minute, tapos na. Pagharap natin sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon Diyos, anong ginawa mo nung ikaw ay nasa lupa? Then magpapasimula ka ng magsulit sa harapan ng Panginoon Diyos. At lahat ng mga ginawa mong matuwid, mabuti, ito'y susuklian ng ating Panginoon. Inasalang ka na, ano pa yung susuklian niya? Ako, ang minimititig nito, bibigyan ako ng crowns ni God. At yung mga crowns na ito, at yung mga gifts na mailelay ko sa paanan ng ating Panginoon. Di ba sinasabi, we will be laying down gifts sa harapan natin Panginoon Diyos. At yung mga crowns, may crown of righteousness, may crown of joy, may soul winner's crown, at mga iba pa. Ito ang iaalay natin sa Panginoon. Ilan na ang maaalay mo? Crowns sa harapan ng Panginoon Diyos. Hindi ka nga gumagawa ng hayag na masama. Pero yung pag-umit mo ng paggawa ng mga bagay na mabuti, pagkakasala din po. These are sins of omission. Iwaksi, number 1, holier than thou attitude, yung pandamo mo na mas banal ka kaysa iba. Then ikalawa, nasaganang iyo, matuwid ka na sa harapan ng Panginoon Diyos. Kahit na hindi ka obedient sa tinig ng Panginoon. Pagpalain po kayo lahat mga Panginoon. Good night and God bless you.